Okay, so good morning. Ngayon ay, ano ba ngayon? December 5, so 6 a.m. Magano na ako, magwa-walking na ako. Pero pumunta muna tayo dito kasi kagabi, may bago akong inayos dito, which is yun yung 1x1 natin na bagong design. Pero balikan natin yan maya-maya. So ito yung recent na transfer natin. So alam ko ito yung master blend ng walang pH down and then the rest may mga pH down na, pero ito yata ay Nutrihydro, basta may isang Nutrihydro siya. Lagi ko ito, nakalimutan ko na check nyo na lang yung previous video, pero yan ayan, apat dyan tapos dalawa dun sa dulo. Napakita ko sa inyo yung last time dalawa dito, yan o. So far, so good naman. And yung ongoing harvest natin is ito. Wait lang. Medyo magulo pa pero maayos natin yan. Yan yung mga excess gagawin kong compost yan. Ayan, ito yung for harvest natin which is konti na lang. 1, 2, 3, 4 9 na lang sila. So, yan, ipapesto natin yan dun sa mga clients natin. Then, after nyan, actually, ito pa pala. Baka i-out ko na rin yan dun. Then, after nyan, ang next harvest natin is dapat, ito, kasama to. Ito, actually, may kakabatch yan. Ito, kabatch din. Pero, mapapansin mo, hindi ko nung kalaki yung tubo. Hindi ko lang kung bakit. Ayun, ito kasi maganda. Maganda yung tubo dito. So yan yung isa sa mga inoobserbahan natin kung bakit. Then ayun, yun, for harvest natin yan. And kasi may ano yan, apat na lang kasi nga yung isa doon tsaka yung isa dito, itong pinalitan nito ay may problem. Yan yung mga naulanan nung bagyo. Kasi nga, natanggal yung plastic nila, tas naulanan sila, nababad sila ng ulan. Nireuse ko pa rin yung tubig. Ayun, ganun yung nangyari. Ito naman, alam ko bagong timpla to Kaya, nawiwirdohan ako kung bakit ganun yung tubo niya. Pero ayun ganyan talaga ang result. So, hindi sila pantay-pantay sa ngayon. Pero that's it. Asikasuhin natin yan. So, after naman yan, kunyari after natin ma-harvest yan, next harvest natin is itong hilera na to. So ngayon, medyo kita ako na yung magandang result. So, just be honest with you. Ito ay master blend. Ito ay master blend. Pero ang pinagkaiba nilang dalawa is ito ay may pH down. Ito wala. And the rest ay Nutrihydro. Yan. Halos parehas naman. Medyo marami lang kasi tayong mortality nung time na yan And just to share sa inyo, kaya palagay ko maraming mortality yan noon. Ang nangyari kasi dyan, after ko silang ilagay sa seeding, di ba tinanim ko na sila sa sowing, diretso babad ka agad ako. So the best pala, or yun, hindi ko lang ako nabanggit kasi, ang best practice siguro is ano mo lang sila, yung basain mo lang sila, hindi sila nakababad sa tubig. At pina-germinate ko lang sila ng 1.5 to 2 days. Mga 1.5 pwede na yun. After ng 1.5 na yun, kailangan sa akin nakatakip parang may humidity dome or tinatakpan ko sila tulad na nakita nyo sa indoor nursery. After 1.5 days, ilalagay ko na sila sa light. Tapos, dun ko pa lang sila lalagyan ng nutrient solution. Para yun, nakababad na sila doon all throughout the journey nila hanggang 12 hanggang 15 days. Yan. So yung maliliit na yan is transfer kayo mga 12 days kung hindi ako nagkakamali o sabi mo ng 13 days, mga ganun. Kaya hindi ako masyadong naging na problema sa ugat. Although may mga 2-3 ugat na nakita ako doon sa tray, hindi naman ganun kadami katulad nung dati. Pag lumalagpas ka na ng 12 days or 13. Anyway, okay. So, syempre, after nun, ay ito na. Ito maliliit. Ito, ayan.
Ayon, tsaka ito. Yan. So may mga pula-pula tayo. Yung pula mabilis tumubo. Ayan, yan. Punta na tayo dito ngayon. So kahapon ay inakit ko na to. Siyempre, hindi mo yung mauga pa ganun. Pero pa sideways, medyo mauga. Ayan, medyo mauga mo siya. Pero stable yan kasi apat yung support yan eh. Dito sa baba, doon, dito, tsaka doon. Kita nyo na naman yan. So ang pinagkaiba nito is meron na siyang tubular na naka-welding dito, dito, dito. Ganun din sa kabila. Tapos ito naman yung mag-tubular na magsusupport naman sa ating mga net. Ito, hindi ko na nilagay ito dito, palagay ko hindi na naman kailangan. Para magkaroon din na mas maayos na airflow. Yan, dito yung net. Yan, para hindi sila lumulundo. Pero malamang yung net na papunta dito, i-clip ko dito sa gitna. Baka ganun mangyari. Yan. So hindi ko pa naayos kung yung distance pero alam ko yung distance nito is mga 3 inches dito. Sabi mo 3 inches dyan, dyan yung tapos 3 inches dyan sa kabila. Yan. Susunod siguro lalagyan na natin ng guide. Pero sa ngayon is nasa trial period pa tayo. Kaya okay lang muna yan. Tsaka mas magaling ganyan. Hindi magagalaw-galaw. Ma-adjust mo. Depende kung ano magiging result moving forward. Ayan. So yan. Mapansin nyo. Ang pininturaan ko pa lang is yung yung mga part na wineldingan natin. Pero iba. Yan. Inubos ko na kasi natitirang pampintura doon. Although hindi yan yung recommended na primer, pwede na yan. Nabili ko lang sa Shopee yan. Parang anti-rust paint yata yan. Ayan, so nung nakita ko, kasya naman kasi dito is yung 1x3 natin na isa pa. So ngayon magto-tone down lang tayo ng konti sa tanim natin para madali tayo makakilos dito sa pag-a-adjust ng mga halaman. So from 6 styro, bababa muna ako to 5 styro habang inaayos ko 'yon. Then madali na naman yung iangat to 6 styro sa susunod. Ayan. So actually complete na after ko magawa yung 1x3, complete na yung mga taniman ko. Yung matitira na lang diyan is mga 1x1, 1x2. Pero baka yung mga 1x2 gawin natin 1x1 para ma-maximize lang natin yung space. Then baka yung mga excess natin, 'di ba dati yung ngayon, yung mga excess natin doon ko tinatanim. Which is hindi niyo pa nakikita pero doon ko tinatanim sa kabila. Meron akong styro box doon, tas styro board. Doon ko lang sila nilalagay. And ayun. So far sana dito ko sila mailipat. Then nagtanim na rin tayo ng mga portulaca. Yan, zinnia dwarf and alam ko may mint ako doon. Nagtanim ulit ako ng mint. So yung mga portulaca is Vietnamese rose na panood ko lang kay Sir Buddy Gansenya. Ni-research ko rin and okay naman siya dito sa climate natin na mainit. Kaya go tayo doon. Susubukan natin i-push and let's hope na pwede rin siya maging part ng profit natin aside dito sa ating mga lettuce. Kasi ito makakain yun more on pang display. And kung nakita nyo or napanood nyo kay Sir Buddy, pag umaga, doon mo sila makikita mo talaga unti-unting bubuka. So, yun yung gusto kong yung ma-experience. Ayan. So, hopefully, maging okay. So, ito hindi ko pa rin naayos eh. Yan, kalawang-kalawang na pero hopefully maayos ko soon. Or kung hindi ko maayos, baka palitan natin. Or kung ano man, tingnan natin kung ano magagawa natin. Pero syempre gusto ko muna maayos. Wala lang kasi akong portable drill. Kasi yung nangyari dyan, kailangan mo kasing i-drill yan yung mga rivet na nasira. Ito pwede mong i-rivet diretso. May rivet na ako eh. Walang portable drill para maputol ko yan. Then ayusin din natin tong net nya kasi ngayon ito lang tapos hindi pa maayos. Nisip ko pa kung paano, baka ang ilagay natin nandito na lang sa taas yung ito sa taas kasi saktuhan lang yung yung naputol na
na net, ay na, ano ba to? UV plastic. Pero pwede naman tayo siguro bumili pag kailangan na. So far, napapakinabangan pa naman natin siya. Pero yan, yung pinapang-secure ko lang ito is nakatali siya dito. Para lang kung may hindi inaasahan na sobrang lakas na hangin ay hindi naman siya matanggal. Kasi yung magiging next design natin, ay hindi naman next design. Ano lang, di open lang itong mataas na part. Ito, parang ganito. Ayun, no, open mo lang siya. So, hindi naman siya sobrang high-tech or kung ano man. And dahil may clip na siya, katulad dito. Dito, ayun, may clip na siya. Actually, madali lang itong tanggalin. Tanggalin mo lang to, tapos matatanggal mo na yung net. Dati kasi ipit ang iniisip ko, 'di ba? Ngayon clip na lang. Although dun sa bagong nating design, yung UV plastic, yung pinaka round na metal is nandito sa side na to, hindi nandito sa gilid. Pero palagay ko gagana pa rin naman 'yun. Okay? Hindi kasi para pang hila mo papunta dito, kasi pag papunta dito hila ko, minsan tumatama yung kamay ko dito sa tabi. Masakit din eh. Yan. Kasi mahigpit to, mahigpit. I would recommend din naman to. Gumagana naman siya for low cost hydrophonic setup. Yan. So ito, malamang babaguhin natin ang pangit ng pagkakadesign natin dito. Ba't ko nga pala tinaniman kung ililipat ko rin pala, no? Bobo. Well, anyway. Nandiyan na muna yan, so magtitiis na muna siya. Or baka i-manual ko na lang ng palet para nakapahiga kasi masyado na babanat yung plastic. So yun, so mahaba-haba ng discussion natin and hopefully may na-share ako sa inyo kahit pa paano. See you next update. Bye bye.